na kung gusto nyo, sige ha. At ang Abiso Wellness ay, ang tawag rito sa English, holistic therapy o approach. Ay, holistic, buong katawan nyo. Halimbawa, punta kayo rito. Dok, masakit itong braso ko eh. Gusto ko i-chiro mo, hilutin mo, mga ganon. Hindi. Ang gagawin namin yan, iba. Titingnan namin kung ba't kayo sumakit ito. Anong pinanggalingan yan? Dahil pag ginilot natin yan, mga ilang babalik na naman yan. Baka mamaya, kaya sumasakit, lumapot ang dugo nyo, pwede ba kayong ma-stroke? Kaya yun ang inaano natin, ha? Tinitingnan natin yung holistic buong katawan. Kaya tayo, kung sa iba, Dok, doon ang bilis lang, 30 minutes, 35 minutes, tapos na. Dito hindi, aabutin tayo pinakamabilis 4 na oras. Kasi buong katawan. Kaya kung pupunta kayo rito, magpapahilot din, ayoko hilot lang. O doon na lang kayo magpahilot sa iba, ha? Doon na kayo magpa-chiro, magpapiti. Dito hindi. Kasi yun ang Abiso Wellness. Buong katawan nyo. Kahit na wala kayong sakit, wala kayong gusto nyo pumunta kayo ito, ganon din ang gagawin natin. I-detox namin dahil kaya kayo nagkasakit, dahil hindi nyo alam, walang warning, kaya kayo na-stroke, dahil hindi nyo alam, masyadong may problema sa dugo nyo. No, naintindihan nyo? Mas gusto nyo ba yon? O yung 30 minutes lang? O, kaya nga na-stroke kayo eh. Dahil dyan tuturo namin sa inyo paano kayo maka-iwas sa stroke. Kaya ibang-iba ito sa PT, chiro, bone settler, hilot, acupuncture lang. Hindi yan ginagawa namin lahat dito. Ha? Kaya dito, pag nagpunta kayo, ihanda nyo na yung isang araw nyo dahil gagawin talaga namin yon, ha? Tapos, anong dahilan? Bakit nabigyan ako ng certification ng DOH? At nabigyan ako ng PhD sa Europe ito. Graduate ako sa Europe ng naturopathy, ha? PhD yan, ha? Tingnan nyo. Alam nyo, kilala niyo si Juan Clavier? Senator Juan Clavier. Doktor yun eh. O, patay na, tama. O, matagal na, pero matagal na doktor. Expert yun. Diba? Naging head ng DOH, diba? O, tingnan nyo, siya ang gumawa ng batas na ito. Ano yung batas niya? Na nagawa niya, Republic Act 8423. Ha? Ginawa niya yan, December 9, 1997. O, creating the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, yung PITAC. Ano yan? Nagagawa ng alternative modalities, yung mga alternative ito, hindi yung standard ng medical, ha? O, alternative healthcare modalities include reflexology, acupuncture, massage, acupressure, chiropractics, nutritional therapy, and other similar methods. Kaya tawag yan, alternative healthcare. Ngayon, ano pa? Diyan sa Article 2, Section 4D, Article 3, Section 6D, ito naman, to organize and develop continuing training program. Kanino? To develop training program. Kanino? For physician. O isipin mo, kailangan ng doktor ba gano'n ito, ha? Ng naturopathy, ha? Ibinatas yan. Nurses, pharmacists, physical therapist. Kaya ka pa, doktor ka pa, o ha? Research manager and extension worker in the field of traditional and alternative healthcare. Kailangan mag-training sila. Nasa batas yan. Kaya ngayon, marami mga doktor, physical therapist, nag-aaral ngayon ng naturopathy. Naintindihan nyo? Bakit nila ginawa yung batas? Kasi si Dr. Juan Clavier, senator na dati, nakukulangan siya. Maraming sakit hindi na-address. Yun talagang problema. Halimbawa, 100 may sakit. Wala pa siguro, hindi ko alam. Baka nasa 60 lang. Kaya pinag-usapan nila yan sa Senado, sa Congress muna, tapos Senate. Para ikabubuti. Sabi ni Dr. Juan Clavier, kailangan pag-trainingin natin na yung mga doktor, mga physical therapist, mga nurse, ng naturopathy. Yun na nga yun. Yung acupuncture, chiropractor, di ba? Bone settler. O, gano'n ang mangyayari. Kaya ang naturopathy, under yan, pati yung chiro, acupuncture, lahat yun. Ha? Kaya naintindihan nyo. Kaya pagka tinignan nyo, na gano'n kayo wellness, babasahin nyo kano yung ino-offer. Baka ino-offer rin yan, acupuncture, kaya niya ba sagutin lahat yung pain? Ino-offer niya physical therapy, kaya ba? Hindi. Chiro, hilot, bone settler, iba yun sa naturopathy, ha? Kaya mag-iingat kayo. Katulad ng nasa million, baka mamaya hindi nyo alam, bandang uli, sayang lang ang pera nyo, pati oras. At baka
madisgrasya pa kayo, ha? Ito, inaano namin yan, ha? So, kung may nagsasabi sa inyo, at saka iba sinasabi, dapat, ang mga naturopathy, kukuha ng PRC license. Hindi. Sila, pag kumuha sila ng doktor na medicine, physical therapist, nursing, dapat silang kumuha ng PRC. Pero pagka kumuha ka ng naturopathy, sa isang eskwela, accredited ng DOH, ng PTAC, kukuha, i-examine ka lang sa PTAC. Yun yung pinaka-equivalent sa PRC. Magbibigay na, kaya ako, meron akong, ayun naturopathy ng DOH. Ayun meron ako. Ayan, ha? Ang kagandahan sa akin, may PhD ako sa Europe. Thames International University. Mas mabigat yun sa akin. Mas mataas na level na yun. Okay, ito na ipapaliwanag ko. Saan nagkaintindihan ba tayo? Ha? Kaya tama yung pinuntahan nyo rito, ha? Tama yan. O sige, may tanong kayo sa tinanong ko? Sipon pa lang, spray nyo. Sino sinisipon dito? Spray mo siya, ha? Spray kayo. Tingnan. Meron na po. Nag-spray kayo? Nakabili na po ako. Kailan pa? Nakalinggo. Nakakatulong. Emergency po kasi nahirapan ako. Ayun, Ayun, okay na po. nakatulong ba yung spray? Opo. Okay nga magsabi. Oo. Ito sige sa... Ano sabi nyo? Ano sabi nyo? Ano po, nagtumawag po ako dito kasi nahirapan akong huminga. Ubo ako ng ubo. Ang daming antibiotic, ang dami kong gamot. Then nakiusap ako dun sa call center nyo. Oo, Sabi ko, i-priority mo ako sa lala mo. Emergency. So, emergency, dinalhan ako 2 tsaka isang magnet. Ito ganun. nandito. Ganun. Ngayon wala na po, sa awa ng Ito ba yan? Ito ba yan? Opo, ito, dala-dala ko lagi po. Ayun, ha? Huwag nyo nga ano, ha? Ubus na nga po, kaya bibili ako ulit. Ayan, ha? Ito po, lagi kong dala-dala to. Tandaan nyo. Pati apo ko nagaganito. Very good, ha? Ang dami kaming naano yan, ha? Natulungan Maganda yan. po yan, promise. Oo. Lalo ngayon, ha? Kung sa China, ang totoo ngayon, marami nang napupunong clinic sa Ubo, ha? Mangyayari sa atin yun. Ganun din sa China, ha? Kaya paghandaan nyo, dahil ang hirap, tamaan kayo ng ubo, ma-hospital kayo. Kung may mahina pa puso nyo, ma-stroke kayo. Doon kaya may namamatay na matatanda, ha? Ang ubo, walang gamot. Pero, nagsisimula sa sipon, tama? Sipon muna. Pag napabayaan nyo, inabot ng 3 araw, 4, wala na, nasa loob na ng baga, magkakatagalan. Pero gagamitin nyo pa rin ito para hindi lumala. Pero kung sipon pa lang, matalas kayo, katulad ng ginawa nyo, Maganda nakarecord. rin po, Dok, sa tenga yan. Kasi ang sakit ng tenga ko dati. Kasi nakita ko dun sa okay din sa tenga. I-sprayan ko yung tenga ko kasi parang masakit, kumikirot. Ang ganda. Hindi lang kasi ito, ang dati pangalan nito, multipurpose spray, ha? Yung iba, alam nyo, kaya sa Las Vegas nagkaroon akong dealer sa Amerika. Yung mga nurse ng Pilipina, sabi ko dun sa dealer ko, ang dealer ko nasa may Quezon City, bakit pa nadala mo sa Las Vegas? May dealer tayo ron. Bakit? Lumakas. Di ba lakas ang COVID? Hindi. Alam mo kung saan? UTI. Ang dealer daw nyo, nurse.
Nagkaroon ng UTI, kung ano na ininom, ito inispray sa puwerta. Ayun na isa, kaya doon sila ay maraming malaking ospital. Ayan, kaya hindi lang yun, sabi sa tenga, kaya dinugtong ko na, ha? Ito, alam nyo kung ano yung laban nito? Kung ano yung ginagamit ng ating katawan, sa loob ng ating katawan na pamatay sa virus at bakterya panlaban. Ano yun? Zinc at ano pa? H2O2. Pero wala naman po akong upo, wala akong upo. Minsan kasi parang nahihilo lang ako. Ay, hindi. Pag sa pag-therapy tayo, yung hilo-hilo, makatutulungan kayo sa therapy. Ibig sabihin nun, may problema yung dugo nyo, yung oxygen, ha? Nakakaano. O, mahina ba kayo minom tubig? Medyo Mahina. O, dadamihan nyo, ha? Tapos mag-therapy kayo, ha? Okay, mababawasan na. Yung karanasan ko dito sa magnet na to, pero bago ko naalala to, galing na kami dito noon eh. Diba, nagpaano na kami. Oo, nagano na. So, gumanda pa ganun, pati yung likod ko, yung sa likod ko, hanggang ganun, wala na eh. Hindi, wala. Ayos na siya. So, ito lang ngayon, bibiyahin na kami ng Mindanao. Yung aeroplano, habang umakyat yan, may pressure yan. Nahirapan ako huminga. Naranasan niyo ba yung pag huminga, parang may tumutusok sa... Sa akin, lumalala siya ng lumalala. Hindi na ako nagpalata sa magulang ko. Parang kumukulo, parang may gumagano habang huminga ako. Medyo matagal, pinabayaan ko lang kasi minsan nawawala, di ba? Hindi, lolong lumalala. Sabi ko, naalala ko yung dugo. Malapot siguro dugo ko. Oh, yun, dumapot, di ba? Eh, nandito na sa akin yung bagong ganyan. Kinuha ko magnet. Pag nagpatapat ko, siguro 2 to 3 seconds, ang luwag ng hininga ko, sabi ko, grabe to. Naalala ko lang sa salamat talaga sa kamay talaga. The best. Dun sa may kinalaman ito sa number 2, ano, yung kaninang slide na pinakita namin sa inyo, na yung sa dugo, yun ang pinag-usayan. Kapag acidic ang ating katawan, ibig sabihin, kulang sa oxygen, napaplat ang tao. Kung titingnan niyo yung first picture nito, alkaline yan. Yung sakong ang titingnan niyo, yung pitsol, yung sako, tingnan pantay. Pero doon sa acidic, nakita niyo, umaano sa taas kapag nilagyan ng magnet. Diba? Kanina sabi ko, gagamitan natin ng magnet. Ito, calibrated magnet ito, ha. Huwag kayong basta gagamit ng magnet. Dahil ang magnet, nakakabuti, nakakasama. Tandaan nyo, ang dugo natin ay bakal. Kapag gumamit kayo ng magnet na hindi calibrated, pwedeng higupin yung dugo nyo at nakatulog kayo, pwedeng mahirapan kayo huminga at baka atakihin pa kayo. Ito, kahit gamitin nyo ng 24 hours, 7 times a week o 365 a year, days. O wala kayong problema dahil ito kinalibrate ko. Kaya ingat kayo, ito, calibrated ito. Ang tawag na calibrated magnet. Pag ito acidic kayo, inilagay nyo sa katawan nyo rin mo, nilagay mo rito, alkaline ka, hindi liliit yung sakong mo, di magpa. Pero pag nilipat mo rito at nilagay mo acidic ito, lalo masakit ang ulo, makita nyo, magbabago. Kung titingnan nyo yung first picture, alkaline yan. Yung second, acidic, medyo tumataas na. Pero yung kondisyon, ang kadalasan, wala pang sakit dyan. Acidic lang. Tandaan nyo, ang tao, 3 taon bago magkasakit, acidic ang 3 taon, more or less, ha. Depende sa katawan ng tao. Pero pag yan na inabot na ng 3 taon, na acidic, dumami na ang bakterya. O, di, pwedeng high blood ka, hypertension, diabetes, kung ano-ano pa. O baka may tumor ka. O, kaya iingatan natin. Kaya itong magnet ito, malaking bagay ito pag marunong kayong gumamit. Dahil ito, kayo na mismo magiging doktor sa sarili, kayo mag-i-scan kung may problema sa katawan nyo. Dahil pag ito inalagay nyo kung saan ang acidic ng katawan nyo, ay madidetect, iikli kayo. Kung hindi naman kayo umikli, pantay ang sakong nyo, alkaline yun. O anong gagawin nyo? Pag nakita nyo acidic, nilagay mo dito acidic, mag-i-spray lang ito sa ulo. Mamaya, pakikita nyo yung spray to, itong to. O yung isa naman, nakita nyo, yung second picture, acidic, medyo miikli na yung maatras na yung sakong niya. O wala pang sakit yan. Pero pag kami sakit na, katulad ito, may cancer itong paa na to, makita nyo, number 3rd picture, o ayun, makita nyo, ganun ang makikita nyo sa mga susunod na slide. Ni-orient ko lang kayo para aware kayo na gano'n ng kasi kayong gusto ko, kayong gagamit ng produkto ko, kayo mismo maging doktor sa sarili nyo, huwag kayong aasa sa akin dahil malayo tayo bago tayo magkita, di ba? Ano yung mukha niya, ha? O, yan yung may cervical cancer. Ano pangalan mo? Almira Castro. Almira Castro. O, sige, tingnan natin, ha? Ando na yung O, tingnan natin. Ang tao umuurong kapag may sakit, lalo may cancer. Tingnan niyo yung paa. Di ba?
Ito, pumasok ito, hinatak ito. Nakita nyo? Oh. Okay, ang gagawin natin, spray natin. Kunin mo yung spray. Spray sa ulo, ha? Alisin mo na yung magnet. Okay. Tingnan natin, ha? Kung magre-response yan, ha? Pero pagka nagaganyan ako, umuokay ang pakiramdam ko. Kaya may ganito kasi. Importante yan, ha? Yan, sige. Okay. Ayan, ha? Na sprayhan na, tingnan natin. Sige, lagay mo na yung magnet doon sa 1. Okay, lagay mo, ha? Yan, ha? O, tingnan, sandali lang yan, o. O, tingnan natin. Unti-unti, di ba? O, yun. Bantay na, di ba? Nangawit lang ako, eh. O. Bigat ng pamuti. Di ba? O, yun. Yun ang sinasabi ko, ha? Kaya malaking pag-asa. Napansin natin na maikli doon sa area na yon, so acidic yon, lumapot ang dugo doon, maraming bacteria doon, walang oxygen doon, no? Doon tayong sariling doktora, kaya yung iba, lahat naman tayo may cancer, ang totoo eh, kaya lang maliit lang yung iba, katulad ko, wala naman akong tumor, o di maliit pa, kasi nga yung doktor natin gumagana. Ang ginagawa niyan, anytime na nagdidikit-dikit, nag-acidic, malakas ang doktor ko, iwa-hiwalay niya para dumalo yung dugo, nutrients, oxygen, matanggal yung basura. Ngayon, ang bakterya sa atin, pag yan acidic, maraming bakterya, lumalaki yan, kaya lumalaki yung worker yan, parang construction na dumadami ang bakterya, lumalaki ang construction, yung building, ganun din sa katawan natin. Dahil ang bakterya sa atin, bad bacteria anaerobic, kinakain yan acidic. Eh kung acidic, dadami nga sila. Eh ngayon, nakakalas-kalas natin, na-deliver yung oxygen, ayaw ng bad bacteria, yung oxygen, yung anaerobic. O ano mangyayari, hinto ang paglaki, maaaring huminto, o lumaki man dahan-dahan, dahil may bacteria pa doon sa loob, may pagkain pa sila. Yung alkaline o yung oxygen, hindi nila pagkain yan, aalis sila yan. So, nakuha nyo na. O, yun ang importante. Ha? Tandaan nyo, ang tao, bago magkasakit, ay mga more or less sa estimate mga 3 times by acidic, high blood, diabetes, etc. Ha? Okay. O, pag-uusapan naman natin tungkol sa cellphone, yung radiation nito. Alam lahat ng tao na ang cellphone masama ang radiation nito. Ang totoo nga nito, sa lalaki, pagka inilagay mo sa tabi sa bulsa mo yan, base sa maraming pagsisiyasat ng mga eksperto yan, nababawasan ng sperm count o nanghihina. Talagang nakaka-apekto. Marami ng mga bata, nagsisisure, etc. So, marami nakakaalam, masama ito. Pero ang hindi nila alam, gaano kasama at paano naging masama. Ito, ibibigay ko sa inyo yung detalye. No? Ito, invention ko ito. Yan, yung anode na yan. Kung nakikita, nilagay ko to, cellphone ko to, nilagay ko rito. No? Tingnan nyo. Tandaan nyo, simula pa kanina, ang pinag-uusapan natin, bawal lumapot ang dugo. Dahil pag lumapot ang dugo nyo, dadami ang bakterya nyo. Ano pa? Pwede kayong ma-stroke. Dahil, siyempre, malapot yan, pwedeng bumara, taas ang pressure nyo, di ba? So, itong radiation ng cellphone, pag ginamit nyo rito yan, pag wala kayong anti-cell radiation, itong ANRAD na invention ko, ay lumalapot ang dugo nyo. Mamaya ipakikita namin sa inyo. At tandaan nyo rin maraming nagbebenta, 25 brands sa buong mundo ang binilang ko dahil galing ako sa Europe, galing Amerika, galing ako China, galing akong Asia, mga 25 brands. Lahat yung pag ginamit mo, umiikli ka o lumalapot ang dugo mo, meron silang pinakikita, ion tester, wala yun. Huwag kayong maniwala ron, scam yun. Ang tao, bago magkasakit, iikli muna kayo, mawawalan kayo ng oxygen. Tandaan nyo, hindi namamatay sa kahit anong sakit ang tao. Kahit cancer yan, hindi na mamamatay kayo pag naubusan kayo ng oxygen. Ibig sabihin, lumabot ang dugo nyo. Kaya nasa Biblia yan Ano sabi? Ang lahat ng nilalang, ang buhay ay nasa dugo. Kaya ito, ipakikita ko sa inyo kung paano lumapot ito. At paglapot nito, hindi lang tayo apektado matatanda. Tayong matatanda, kadalasan acidic tayo. Pero maging yung bata na alkaline na, apektado nito. Ipakikita ko sa inyo yung video mamaya pagkatapos nito. Ang tao na i-stroke, hindi nila alam.
pag gumamit kayo, lumapot, para maaring sa ulo nyo riyan, o kaya sa puso nyo, magkakaroon kayo ng ischemic stroke, o kaya ischemic heart attack. Babara yan hanggang sa pumutok yung ugat nyo, magiging hemorrhagic stroke na yan, o hemorrhagic heart attack na yan. Ano? O sige tandaan nyo ito, nagpapalapot ng dugo ito. Ano ang mangyayari? Para natin masabing lumalapot, iikli kayo. Pantay, di ba? O, tingnan mo to, pantay. Tingnan mo muna. Pantay. Di ba? Oo, pantay. O, lagay mo yung cellphone. Ayun, o. Tawag ka na. Tira mo si Sige. cellphone. O. Ano nangyari? Ang bilis naman! Nakayari ka! Masano ka! Sobra to. Sobra to. sobra ka, Lagay mo yung oh. sticker. Lagay mo yung sticker. O, sige, lagay mo. Yung sticker. Ayan, may sticker na. Ang ba? Tingnan mo. Oh, ang bilis. Pumapantay, di ba? Mas adik ka sa cellphone kaysa sa akin. O, sige. Pakita mo paano pagtanggal. Tingnan mo sa kanya. Tanggalin. Tanggalin, ha? Sige, tanggalin mo yung sticker. O, yan. Tinanggal na, ha? O, tingnan mo. Wow, O, lagay mo ulit. Lagay mo. Pakita mo sa kanya habang nilalagay. Asama yun. Tingnan mo kung na yung tuwa ko yan, ha? O, di ba? O, sige. O, tingnan mo. O, sige. Dali, magpapantay na. O. Ayan na. Yung patay na. Tanggalin mo ulit. Isa pa. Tanggalin. Isa na lang. O, lagay mo ulit. Nakita mo, di ba? O, yun. Lagay na ulit, ha? O. Yari ka, Ayan. mas adik ka sa cellphone. Nakita mo? Masyado kang allergic. Hindi, pareho kayo. Hindi, ako mabagal siya, mabilis. Siya, o lumapot yung dugo niya sa ulo, matanda yun. Kadalasan, matanda. Acidic yan, eh. Pero yung bata, hindi. Natural alkaline yan. Hanggang 18 years old yan, 15 years old. Basta tama lang yung pagkain. Malusog yung bata. Pero tingnan mo, kung paano siya maapektuhan. Alam niyo ba na ang bata, pagka nag-aaral, kailangan ng maraming oxygen yan. Pag gumamit yan, makita nyo, tingnan nyo, bumabagal ang ang pagkatuto ng na ihirapan matuto ang bata dahil nga kulang sa oxygen dahil gumamit ng cellphone. Bago pumasok sa eskwela, gamit ng cellphone. O nasa eskwelahan, gamit ng cellphone. O magre-review, ganun din. Sayang, mamaya, ipakikita ko sa inyo kung ano ang yan, nasusunod na video na ito. Naman, di ba? Pantay siya, di ba? O, pantay, di ba? O, gamitin mo. Ito. Ayan. Okay, gamitin mo. Ligay sa Sige. tenga. Kunyari nakikipag-usap ka. Ligay mo lang sa tenga. Lagay mo kunyari nakikipag-usap ka. sa tenga. O, tingnan nyo, ha? O. Ano nangyari? Relax. Nakita nyo, di ba? Lumiit, o. Tanggalin mo. Nakita nyo, lumiit, di ba? O, tanggalin mo. Bitawan mo dito. O. Pumantay, di ba? Opo. O, gamitin lang. Hawakan mo. Yan. O, sige. Kunyari, ha? Usap. Yan, ha? O, tingnan mo. O, wala, di ba? Wala. Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Philippine Awards na ginanap sa Manila Hotel. Basta binigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yon. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic.